5 signs na tinatamad siyang kausap ka. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi siya pala reply o palasin sa mga messages o chat mo. Kung interesado kasi siya sa'yo, segundo man o minuto iyan, re-replyan ka niya ng mabilis at hindi ka lang basta isisin. Number 2, kapag sobrang cold o dry ng reply niya. Ang haba-haba ng chat mo tapos siya parang walang gana at kwenta. Makakatanggap ka pa ng maikli at tanong-sagot conversation lang. Number 3, naka-restrict ka sa kanya. Alam mo yung nakikita mo namang online siya pero hindi siya nagre-reply sa'yo. Marami ka ng chat pero ni isa, wala man lang siyang reply sa mga chat o messages mo. Kapag tinatanong mo kung bakit hindi siya nagre-reply o hindi siya nag-chat, ang lagi niyang sagot ay busy siya at maraming ginagawa. Wala siyang time makipag-chat. Pero ang totoo, hindi lang talaga siya interesado sa'yo. Number 5, i-follow mo ako para malaman mo na ang taong iniisip mo ngayon habang pinapanood itong video ay walang gana siyang kausap ka. O di kaya wala kang ganang kausapin ang taong naiisip mo yan. Tandaan mo yan. God bless. Nawalan ka ng toxic na tao sa buhay kung niloko ka ng partner mo. Makinig ka para malaman mo. Alam nyo, sa totoo lang, kapag niloko kayo ng mga asawa o ng partner ninyo, huwag tayong mag-alala. Kasi hindi sila kawalan. Hayaan natin silang umalis sa buhay natin. Hayaan natin silang magpakasaya sa labas. Kung ano yung gusto nila, darating din ang panahon na maiisip nila kung ano ba ang ginawa nila. Tama ba o mali na hayaan tayo o lokohin? Hayaan mo silang sumama sa kabit nila o sa ibang babae o sa lalaki. Hayaan mo silang makarealize kung paano ka naging mabuting tao sa buhay nila. Kaya kung ikaw, iniwan ka, magpakasaya ka na lang. Magpakasaya ka kasi inalisan ka ng taong toxic sa buhay mo. Inalisan ka ng tao na nagpapahirap at nagpapasakit ng damdamin mo. O diba? Oo, mahirap. Pero kaya mo yan. Diba? Mas okay na yung wala sila kasi sa tuwing pinipigilan mo sila, lalo kang aabusuhin. Kaya hayaan mo sila. Gawin mo, magpaganda ka, magpapogi, at paunlarin ang sarili mo. Pag naghanap sila ng iba, lalo na kapag naghanap sila ng iba, hayaan mo at may darating din ng tamang tao para sa'yo. May umalis na mali, may darating na tamang tao. Tandaan mo yan. God bless. Maswerte ka na sa partner mo pero pinakawalan mo pa. Alam mo, hindi mo palaging napapansin, pero napakaswerte mo na sa partner mo. Hindi dahil sa perpekto siya, hindi dahil sa palagi kayong okay, kundi dahil kahit magulo ka na, kahit tahimik ka na, nandyan pa rin siya nananatili sa buhay mo. Yung tipong hindi mo na kailangan magpaliwanag araw-araw kasi ramdam niya na. Kaya kanyang intindihin kahit hindi mo masabi kung ano yung mali. Maswerte ka kasi pinipili ka niya araw-araw. Kahit may topak ka, may pagod, may araw na wala ka sa sarili mo, naiintindihan ka niya. Kaya kung may ganito kang tao sa buhay mo, huwag mo sanang hahayaan kasi maswerte ka na. Huwag mo hintaying mawala bago mo pahalagahan. Hindi lahat binibigyan ng ganong klaseng pagmamahal o ng ganong klaseng tao. Oo, maswerte ka na. At sana araw-araw mo ring iparamdam sa kanya na maswerte rin siya na ikaw yung pinili niya. Tandaan mo yan. God bless. Lalaki kami, pero nasasaktan din kami. Girls, makinig kayo para malaman ninyo. Mas magaling kaming magpanggap na okay kaysa sa inyo. Kaya nga hindi kami umiiyak sa harap ninyo. Nasasaktan na pero ngumingiti pa rin kapag mag-isa ang lalaki. Hindi man kami umiiyak dahil ayaw naming ipakita na nasasaktan kami. Kayong mga babae kasi,
Hindi nyo kayang hawakan ang problema mag-isa. Kaya nga umiiyak kayo at nagdadabog minsan. Kaming mga lalaki, kaya naming tiisin ang sakit at ang lungkot. Hindi kami magsasabi sa inyo, lalong-lalo na kapag nasasaktan. Pupunta sa sulok o di kaya ay susuntukin na lamang ang pader. Kaya girls, try din ninyo kaming intindihin. Kaming mga lalaki ay kailangan din namin ng babaeng uunawa sa amin. Hindi yung kapag galit kami, galit din kayo. Kaunting suyo mo lang naman sana ay okay na kami agad. Subukan mo ding magtanong kung anong problema namin. Try mo rin ibaba ang pride mo bilang isang babae. Lalaki kami pero para din kaming babae. Nasasaktan, kailangan ng suyo at kailangang intindihin. Lalo na kapag naiyak na kami sa harap ninyo. It means hindi na namin kaya yung sakit at sama ng loob. Kaya sana unawain nyo din kami. Tandaan mo yan. God bless.